Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Amy Marcos 25 minutes ago. Panawagan niya ito sa OIC Ombudsman Attorney Vargas. Kasi may nagpre-pressure daw sa kanya na bigyan niya na ng clearance ang isang aplikante ng ombudsman. Okay, ganito. So, I am calling OIC Ombudsman Vargas. Excuse me. Please don't submit. Listen to your conscience. Stand by your sworn duty. Don't let the office that was created to fight corruption be the one to be corrupted. Ito, may official na pamahayag, opisina ni Senator Amy. Ukol sa pagsuhol umano sa OIC Ombudsman Vargas. May mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Vargas ay pressure ngayon, kasama dito ang malalaking halaga na suhol. Sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Alam naman natin yung inihain ni Senator Marcos laban sa mga opisyal sa gobyerno sa pagkidnap kay PRRD. Magkapatid na sekretary, dalawang general at isang ambasador. Yon ang kaso sa ombudsman. Ang isang sekretary, aplikante ng ombudsman. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please, huwag kang magpasakop, dinggin mo ang iyong konsensya. Panindigan mo ang sinumpaan mong tungkulin. Huwag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay siya pang maging corrupted. Bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat para lumabas ang katotohanan. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil lang sa takot o pabor. At higit sa lahat, sana ipakita rin ni OIC Ombudsman Vargas ang delikadesa. Hayaan na ang bagong ombudsman ang magdesisyon sa kasong ito. Malapit na tayong magkaroon ng bago. Kaya mas maganda kung dito pa lang makikita na natin kung paano niya gagampanan ang trabaho niya for the next 7 years. So ito, kahapon ata ito, o the other day, may post si isang DDS vlogger na ipagdasal natin, I think si Kipicho. Ipagdasal natin si Attorney Vargas, ang OIC Ombudsman, dahil baka ma-pressure siya na bigyan ng clearance yung isang aplikante. O pinangalanan nga ni Kipicho, si Secretary Boying Rimulya. Kung mabigyan siya ng clearance, ibig sabihin, kasi yung kaso na isampa. Yung dating ombudsman, OIC Ombudsman, I think Castillo, parang hindi nila ma-pressure. Wala, hindi siya nagbigay ng clearance whatsoever. O tinanggal. Naglagay ng panibagong OIC. O ito na naman ngayon. Bibigay ba yan ng clearance sa isang aplikante for ombudsman? Ito yung panawagan ni Senator Amy. Kay once na nabigyan siya ng clearance, yung aplikante na yan, yung kinasuhan ni Senator Amy,
ang tingin ng marami, mga political analysts, most likely, malaking pag-asa niya na maisama siya sa short list na ipapadala sa Pangulo para mapiling ombudsman. At marami ang nababasa kong opinion lang ito na once na, nakapili na sila ng ombudsman na tauhan nila, sasampahan na nila ng kaliwat kanang kaso si VP Sara dahil nakikita nila na hindi sila magtatagumpay na mapatalsik si VP Sara through impeachment dahil nga sa dami ng mga senador na handang sumuporta sa kanya. So, plan A, impeachment. X, hindi epektibo. Plan B, ombudsman. So, ito ngayon ang next na labanan. Ombudsman position. Kaya, nakakabahala ang kinakaharap ng ating bansa. Magbasa lang tayo sa mga comments. Jose Leandro Biray, planado nila yan. Ganon ba kalaki ang utang na loob niya sa mga Rimulya? Yes. Go ma'am, mag-ingay ka. Kakampi mo ang taong bayan. Yes, Senator Amy, salamat sa iyong pag-ingay. Hindi nasayang yung boto naming mga DDS para sa iyo. Lomina Agustin, bless you OIC Ombudsman Vargas. Sana isama mo ang Panginoon sa magiging desisyon mo. Arnelin Espirito, thank God, call out mo sila lalo yung makapal ang mukha. Please, gawin mo ang lahat na di makalusot siya. Vilma Baltasar, yun, yung nag-retired na dating ombudsman, napunan nyo na din po ba sa mga... Anyway, dasal na lang po tayo. In Jesus' name, manaig ang hustisya. Hindi magsilbi ang masamang plano nila, Panginoon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribong Talandig ng mas maayong tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-Yero. Huwag mag-atop na si Kuya sa iyang balay karon. Huwag na si Kuya. Karon humanagid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay og nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay nga atop nilang ate kay na humanagyod. So karon Kuya ug ate, unsa imong masulti nga naka-atop na gyud mo og naayuhan na ang inyong balay? So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak? So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Ang basta na nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nagvideo karon nga kung kanang wala ang kuan, wala dili may mawan among balay. So salamat gyud kaayo. Oo. Ikaw Kuya, unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. No para lang ninan may sa Ginoo nga
panalangin nahatagan ra gyud nahatagan mamon ra ra gyud gyud ni nina. among balay. Salamat Naman gyud. gyud. Mm. Daghang salamat. Sige, daghang salamat pod.